Noong 2025, tinatayang umabot sa mahigit 396 billion ang kinita ng Philippine gambling industry ayon sa PAGCOR. Hindi pa kasama dito yung mga illegal, unregulated at mga gambling platforms na labas sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayon pa sa datos na ipinasenta sa Senado, umabot sa halos mahigit 32 na milyon na Pilipino yung nag-online gambling sa Pilipinas noong 2025. Ngayon, kung ganito karami yung nagsusugal sa Pilipinas, ano ba talaga ang problema sa pagsusugal? Hindi lang naman casino ang pagsusugal. Naalala ko dati, mahilig akong maglaro ng text at may tinatawag kaming text money na kung saan instead na text yung pantaya, pera yung itataya. Nung natatalo na ako at umiyak ako, doon ko naintindihan, yun pala yung sugal. At kung tutusin, hindi lang naman talaga casino yung pagsusugal. Kapag tumaya ka sa isang boxing match, kung sino yung mananalo, pagsusugal yon. Kapag tumaya ka sa isang basketball game, pagsusugal din yon. Kapag bumili ka ng lotto ticket at umaasang mananalo ka sa draw, pagsusugal din yon. Online casino, slot games, betting apps, iba-iba yung paraan, pero may isang bagay na pare-pareho. May nilalagay kang pera o something na valuable at kapag nanalo ka, may makukuha ka. Kapag natalo ka, mawawala yung inilagay mo. Simple lang, di ba? Kung gano'n lang naman pala kasimple yung pagsusugal, bakit ito nagiging problema? Kung tutusin, hindi naman masama ang pera. Hindi rin naman masama yung pagnanais na magkaroon ng mas magandang buhay. But what makes gambling bad to our society? Unang-una is the desire for easy money. Ang pagsusugal ay maaaring magturo ng mindset na baka hindi ko na kailangan magtrabaho ng matagal. Baka isang panalo ko lang dito, malaki na yung makukuha ko. At yung mindset na hinuhubog ng pagsusugal sa attitude ng tao towards money, work, and success ay corrupted. At the same time, ang gambling ay nagbebenta ng possibility of wealth, hindi certainty. At ang mga taong desperado ay maaaring magpatuloy kahit paulit-ulit na silang natatalo. And of course, the more you lose, the more you want to win it back. Hanggang sa hindi mo na namamalayan na nababaon ka na pala sa utang. Pangalawa, ang pagsusugal ay kumikita dahil may natatalo. Sa gambling, ang financial gain ng isang participant ay directly connected sa losses ng ibang tumataya. So, siguro pwedeng sabihin ng iba, kasalanan naman niya, nagsugal siya eh. Tanong, kung ang goal ko ay kumita, okay lang ba sa akin na yung kinita ko ay nanggaling sa pagkatalo ng ibang tao na posibleng nasira na ang buhay dahil sa pagkatalo sa sugal? Pangatlo, hindi lang yung nagsusugal ang apektado. Kapag naging addiction na ito, ang epekto ay hindi lang sa pagkatalo nung nagsusugal. Maaaring umabot ito sa family finances, sa utang, conflict sa pamilya, neglect of responsibilities, at of course, addiction. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng Bible patungkol sa ganitong klase ng desire at behavior? Hayaan niyo magbanggit ako ng isa. Actually, wala naman talagang sinasabi sa Bible directly o word per word na masama ang sugal o kasalanan yung pagsusugal. Pero sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10, ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Sinasabi ba dito na masama yung umunlad at umangat sa buhay? Actually, hindi naman sinasabi sa passage na masama yung pagkakaroon ng pera o pagiging mayaman. Pero, nagbibigay ng warning si Paul tungkol sa mga taong nagnanais na yumaman.
Sinasabi niya na yung mga ganitong klase ng desire ay nagdadala sa tao ng temptation, nagdadala sa iba't ibang mga bitag at sa ibang mga mapanganib na pagnanasa. Ngayon, ano bang klaseng desire yung hinuhubog ng pagsusugal sa atin? Isang desire na magtrabaho at maging mabuting steward ng pera? O isang desire na makakuha ng malaking pera sa pinakamadaling paraan? At kapag nanalo tayo, kontento na ba tayo at titigil? Kapag natalo naman tayo, patuloy ba nating hahabulin yung perang nawala sa atin? Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit we need to take gambling seriously. And dapat i-encourage natin yung iba na huminto na hanggat maaga. Bago ako matapos, may isa pa akong tanong. Kung alam nating may ganitong mga panganib ang pagsusugal, paano naman yung mga taong ginagamit ang kanilang influence para i-endorse ito? Yun lang.